Huwag hayaang ang tahimik na pagbasa ng iyong bato ay maging sanhi ng iyong pagsisisi. Tuklasin kung paano maprotektahan ang iyong pinakamahalagang organ. Tara na alamin ang maparaan para sa malusok na bato. Hello sa inyong lahat. Ako po si Doc Bayani Flasco at ngayong araw, pag-usapan natin ang topik tungkol sa pagpapanatili ng malusok na bato paglampas ng 50. Magulay na dapat iwasan at dapat kainin para sa mga Pilipino. Narito ang isang matinding babala. Kung patuloy mong kinakain ang 5 sa magulay na ito araw-araw paglampas ng edad 50, huwag kang magulat kung isang araw ay makarinig ka ng nakakagulat na balita mula sa iyong doktor na malapit ng sumailalim sa dialysis ang iyong bato. Hindi ko ito sinasabi para takutin kayo. Ito ay babala laban sa mga katotohanang napakarami kong nasaksihan sa loob ng mahigit 30 taon ng pagagamot sa mga matatandang pasyente sa Pilipinas. Ang labis na napapalungkot sa akin ay ang katotohanang maraming tao ang naniniwala na sila ay kumakain ng malusok, regular na nabubuhay na babawas sa pulang karne at halos hindi umiinom ng alak. Gayunpaman dahil lamang sa isang inosenteng bagay ang gulay ang kanilang bato ay mabilis na lumalala. Nakasaksi na akong hindi mabilang na beses sa nga nanlalami na mata nga pasyente na marinig nila ang kanilang resulta ng pagsusuri. Ang taong kumain ng paya sa buong buhay nila, mahili sa nilagang pagkain at masisiyahan sa mga berdeng gulay ang siyang nasa panganib. At halos lahat sa kanila ay nagtatanong sa akin ng parehong tanong na may nangingini na boses. Do, gulay lang ang kinakain ko, bakit nakasakit ang bato ko, maari kang maging katulad nila, naniniwala ka ng mga berdeng gulay ay palaging mabuti. Mas maraming gulay ang kinakain mo, mas magiging malusog ka. Ngunit ang katawan paglampas ng edad 50 ay hindi gumagana tulad ng dati. Ang magabato ay umina na. Ang magadaluyan e negadugo ay tumigas. At ang kapasidad e negapagsala ay bumaba. Ang magulay na mabuti para sa iyo nung bata ka ay maaaring maging isang pasanin na hindi na kayang hawakan ng iyong bato. At ang nakakatakot ay hindi sumisigaw sakit ang bato. Hindi ito na bababala na may nakakasakit o matalim na pakiramdam. Tahimik lang itong bumababa ang function hanggang sa huli na. Malinaw pa rin sa aking alaala ang naguguluhang mukha ni Mang Tonyo, isang 65 taong gulang na lalaki na nakilala ko sa emergency room nung nakaraang linggo. Hawak niya ang aking kamay at natatakang sinabi, "Dok, gulay lang ang kinain ko para maging malusok." Paano nangyari ito sa akin? Sa buong buhay niya, naniwala siya na masarap kumain ng maraming berdeng gulay. Tuwing umaga, gumagawa siya ng isang baso ng makapal na green smoothie at ininom ito ng sabay-sabay. Ngunit ang smoothie na akala niya ay isang panlunas sa lahat ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng kanyang potassium level sa dugo at naging sanhi ng hindi regular na tibok ng kanyang puso. Kung bahagya siyang naantala, baka bumaksa na siya sa sala ng kanyang bahay. Hindi ko sinasabing masama ang maberdeng gulay. Hindi iyan ang kaso. Ngunit hindi lahat ng gulay ay angkop para sa mga taong higit sa 50 at hindi lahat ng paraan ng pagkonsumo ay ligtas para sa bato. At upang hindi na kayo malito, sa video na ito, ilalabas ko ang 5 napakabihirang gulay na matatagpuan sa halos bawat tahanan ng Pilipino. Paglampas ng edad 50, ang nga ito ay maaring maging mapanganib na pasanin sa iyong bato. Mas mahalaga, ibubunya ko ang 5 gulay na nagilitas ng bato na inilapat ko sa libu-libong matatandang pasyente at napakita ng tunay na epekto. Sa loob lamang nga ilang linggo, nakita ko ang epekto ng pagbaba ng pamamaga, pagbaba ng nocturnal urination, papapabuti ng digestive function, at mas mahimbing na pagtulog. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Malaki ang may tutulong nito sa akin na patuloy na bahagi ng maasikreto sa mahabang at malusok na buhay ng walang mamahaling gamot. At mangyaring maiwan ng komento kung saan ka nanonood ng video na ito o maiwan ng numero 1 kung interesado ka sa kalusugan. Gustong-gusto kong malaman kung saan nagsimula ang iyong paglalakbay sa kalusugan. At ngayon, dapat nating puntahan ang pinakamalagang bahagi upang hindi ka magsisi sa huli. Alamin natin ang 5 pamilyar na gulay na maaring maging lason sa bato paglampas ng edad 50. Tingnan kung ilan ang nasa iyong refrigerator ngayon. 5 gulay na dapat iwasan paglampas ng 50. Magsimula tayo sa pechay, isang gulay na kinakain ng halos bawat pamilyang Pilipino.
Maraming tao ang tumatawa sa pechay na gulay na napapayaman ng dugo at naniniwala na ang pagkain nito ay nagdaragda ng dugo at nagpapalusok sa katawan. Ngunit ang hindi napapansin ng marami ay ang pechay ay naglalaman ng napakataas na halaga ng oxalic acid. Ang oxalate ay isang natural na nagaganap na compound sa pagkain at sa prinsipyo ang isang bata at malusok na katawan ay madaling naglalabas nito. Ngunit paglampas NG 50, ang kakayahan NG bato na magsala NG basura ay bumababa ng husto. Kapag ang oxalic acid ay sumasama sa calcium sa katawan, bumubo ito NG malilit na kristal. Kung ang magkristal na ito ay maypon sa loob ng mahabang panahon, magiging matalim na bato sa bato tulad ng nabasa na piraso ng salamin. Naalala ko pa ang kaso ni Mang Jose, isang 55 taong gulang na pasyente na nakilala ko sa Laguna. Siya ay malusog, hindi na naninigarilyo at hindi uminom ng alak. Naniwala siya sa Green Life Diet. At uminom ng isang baso ng pechay smoothie tuwing umaga sa loob ng 10 taon. Nang dalhin siya sa ospital dahil sa matinding sakit ng likod, ipinakita ng CT scan ng isang 4 mm na bato sa bato na may matalim na ibabaw. Nagulat siya at nagtanong sa akin, "Dok, wala akong kinain na masama. Juice lang gulay ang ininom ko." Sa kasamaang palad, ang napakakasinop na paraan ng pagkain na iyon ang siyang pinakamabilis at pinakamabisang paraan upang itula ang oxalic acid sa kanyang katawan. Kapag ang mga gulay ay ginawang juice, nawawasa ang napada ng cell at mas maraming oxalic acid ang nasisipsip kaysa kung kinain mo lang ito. Ang aral dito ay malinaw, mas berde, mas maraming oxalate. At paglampas ng edad 50, hindi mo ito maaring balewalain. Ngayon, isipin natin ang tungkol sa talbos ng kamote, isang pangalan para sa detox juice na sinasabing nakakatulong sa paglilinis ng katawan. Ngunit para sa mga matatanda, ang talbos ng kamote ay maaring maging isang potassium bomb. Ang potassium ay isang napakahalagang sangkap para sa katawan, ngunit kung napakaraming potassium sa dugo, ang puso ang unang apektado. Ayon sa mga pag-aral, kahit na bahagyang pataas lamang ng antas ng potassium ay maaring maging sani ng hindi regular na tibok ng puso at pamamanhid sa mga kamay at paa sa mga matatanda at maari pa itong humantong sa mapanganib na komplikasyon. Sa mga kabataan, ang bato ay aktibong gumagana upang salain ang lahat ng labis na potassium. Ngunit kung ikaw ay higit sa 55 taong gulang, ang iyong kakayahan sa pagsala ng potassium ay maaring bumaba ng 30% hanggang 50%. Nangangahulugan ito na ang dami ng potassium na hindi problema sa mga kabataan ay maaring mapanganib para sa iyo. Ang isang baso ng inosenteng talbos ng kamote smoothie ay talagang naglalaman ng potassium na katumbas ng 3 mangkok ang sinigang. Para sa isang pagod na bato, ito ay katumbas ng pagpili sa pagtatrabaho ng labis. Hindi kakaunti sa aking nga pasyente ang nakaranas ng hyperkalemia pagkatapos uminom ng green juice sa mahabang panahon. Akala nila ay gumagawa silang mabuti para sa kanilang katawan. Ngunit kung minsan, ang mabuting bagay na iyon ay maaring maging kapahamakan kung hindi mo lubusang naunawaan kung paano gumagana ang iyong katawan sa pagtanda. Pumunta tayo sa susunod na pagkain. Pinatuyong upo. Ito ay isang pamilyar na sangkap sa maraming tradisyonal na lutuing Pilipino, lalo na sa pinatuyong upo na may giniling. Mukhang masustansya ito dahil iniisip ngang lahat na ang pinatuyong gulay ay banayad at mayaman sa bitamina. Ngunit ang katotohanang dapat bigyang pansin ay ang pinatuyong estado nito. Kapag ang mga gulay ay pinatuyo, nawawala ang tubig at ang mga mineral tulad ng potassium, phosphorus, at sodium ay tumataas ng 2 o 3 beses. Para sa mga kabataan, hindi ito malaking problema. Ngunit para sa iyo na ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas mabagal. Ang 3 sangkap na ito ang trio na nagbibigay ng pinakamalaking presyon sa bato. Gumamot akong isang 60 taong gulang na pasyente, si Aling Nena, na naglulutong maliit na kalderong pinatuyong upo na may giniling tuwing gabi. Iniisip na mas marami, mas mabuti. Sa loob lamang 6 na buwan, ang kanyang GFR level, isang sukat ng function ng bato ay bumaba ng husto. Hindi dahil kumain siya ng maalat na pagkain o uminom ng alak, kundi dahil sa inosenteng tradisyonal na gulay na iyon. Ngayon,
Narito ang isang pagkain na magpapagulat sa marami, matandang adobo. Ang adobo ay ang pagmamalaki ng Pilipinas at totoo na nagbibigay ito ng maraming benepisyo kung tama ang pagkonsumo. Ngunit kung ang adobo ay matagal ng pinakasim, ang nitrate sa gulay ay nagiging nitrate sa pamamagitan ng bakterya sa pagbuburo. Ang nitrite na ito ay isang sangkap na direktang makakasira sa mga sululang bato at sa kasamaang palad kahit napakuluan ang adobo, hindi ito ganap na nawawala. Ayon sa mga resulta ng pagsusuri, ang adobo na pinakasam sa loob na humigit kumulang 12 buwan ay may lagtas na antas na nitrate. Ngunit ang adobo na pinakasim sa loob ng 2 o 3 taon, lalo na ang matinding asim na adobo, ay napapataas ng antas ng nitrite ng 5 hanggang 10 beses kaysa sa normal. Para sa isang bato na hindi na punong enerhiya, ang nitrite ay parang maliliit na karayom na patuloy na tumutusok sa filter ng bato araw-araw nang hindi mo nalalaman. Panghuli, hindi natin maiwan ang dahon ng malunggay. Sa mahabang panahon, ang dahon ng malunggay ay itinuturing na isang mabuting pagkain para sa mga buntis na kababaihan na sinasabing nakakatulong sa pagpapayaman ng dugo at pagpapalakas ng nutrisyon. Ngunit ang angkop para sa mabuntis ay hindi nangangahulugan na angkop din para sa matatanda. Ang dahon ng malunggay ay naglalaman ng malaking halaga ng iodine at ang iodine ay direktang nakakapekto sa thyroid gland. Kung may problema sa thyroid gland, nakakapekto rin ito sa presyon ng dugo at ang resulta ay haharapin ng bato. Hindi lang iodine, kundi ang dahon ng malunggay ay mayaman din sa potassium. Ang isang mangkok nilagang malunggay ay naglalaman ng potassium na katumbas ng 2 saging. Sa mga taong higit sa 50, lalo na sa mga may sakit sa thyroid o alta presyon, hindi ito pagkain na maring kainin araw-araw tulad ng dati. Kung titingnan natin muli ang 5 gulay na ito, makikita natin na ang lahat ng ito ay pamilyar na pagkain na matagal nang nasa hapagkainan ng Pilipino. Ngunit pagdating ng edad 50, ang ating katawan ay pumapasok sa ibang yugto. Ang mga bagay na inosente sa tinong 30 ay maaaring maging pasanin sa 60. Ang pechay ay may oxalic acid na nagdudulot NG bato sa bato. Ang talbos NG kamote ay isang potassium bomb. Ang pinatuyong upo ay naglalaman ng trio ng mineral na nabibigay ng presyon sa bato. Ang matandang adobo ay naglalaman ng nitrito na nakakasira sa filter. Ang dahon ng malunggay ay naglalaman ng iodine at potassium na nagpapabigat sa bato. Hindi ito para gawin kang matakot sa mga pagkaing mahal mo. Ang layunin ko ay tulungan kang mas maunawaan ang iyong katawan sa pagtanda, na kailangan mong gamutin ang iyong bato ng mas malumanay, at na kailangan mong baguhin ang iyong gawi sa pagkain upang umangkop sa panahong ito. Kapag malinaw mong alam kung ano ang nakakasama sa iyo, malalaman mo kung paano iwasan at kontrolin ito. At iyan ang unang hakbang sa pagpapanatili ng kalusugan sa natitirang bahagi ng iyong mahalagang buhay. Hindi mo kailangan ganap na itigil ang paborito mong pagkain, ngunit kailangan mong kainin ang ito sa tamang oras, sa tamang dami, at may sapat na malalim na paunawa upang ang iyong katawan ay hindi magtiis ng hindi inaasahang kahihinatnan. Kung malinaw mong naunawaan ang mga gulay na hindi na kayang tising ang bato, ang mas malaking tanong ay ito: bakit humihina ang bato nga makusong taong gulang? Upang maiwasan ang sakit, kailangan mong malaman ang sanhi. Naisip mo na ba kung bakit mas madaling mapagod ang iyong katawan habang tumatanda ka kahit na hindi nagbabago ang iyong gawi sa pagkain? Bakit ka hinihingal kahit na naglalakad ka lang ng maikling distansya? O bakit bigla kang kailangang pumunta sa banyo ng 2 o 3 beses sa gabi? Maraming tao ang iniisip na ito ay tanda lamang ng pagtanda, ngunit ang katotohanan ay mas malalim pa. Ngayon, gusto kong tulungan kang harapin ang isang katotohanan na hindi napapansin karamihan sa atin. Paglampas ng edad 50, ang bato ay hindi na gumagana tulad ng dati. At kapag bumaksa ang bato, ang lahat ng iba pang organ sa katawan ay kasama ring bumababa. Ang bato ay parang pinakamapanlinlang na water purifier na mayroon ang ating katawan. Ngunit ang makinang iyon ay hindi mananatiling perpekto magpakailanman. Ayon sa medical na pananaliksik, mula sa edad ng 40 pataas, ang bato ay nawawalan ng humigit kumulang 1% ng kapasidad ng pagsala bawat taon. Nangangahulugan ito na pagdating ng edad 60, wala ka sa kaalaman, nawalan ka ng 20% hanggang 30% ng iyong kapasidad sa pagsala.
Kapag humina ang filter, hindi ganap na nalalabas ang nga basura at nagsisimulang maipon ang katawan ng nga bagay na dapat nitong alisin. Hindi lamang iyon, kundi ang nga daluyan ang dugo na nagbibigay ang nutrisyon sa bato ay unti-unting tumitigas sa paglipas ang panahon. Maari mong isipin ang dumi na naipon sa malumang tubo ng tubig. Ang tubig ay dumadaloy pa rin ngunit mas mabagal at mas mahina. Kung hindi maayos ang sirkulasyon ng dugo, hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ang bato para gumana at ang vicious cycle ng pagbaba ng function ay nakpapatuloy. Ang mas nakpapalala sa sitwasyon ay ang pinababatayan na sakit na napakakaraniwan sa mga matatandang Pilipino tulad ng alta presyon at diabetes. Ang dalawang sakit na ito ay itinuturing na pangunahing sanhi ng pinsala sa bato. Sinasira ng alta presyon ang maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng bato. Ang diabetes ay nagpapataas ng asukal sa dugo na nagiging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng bato sa pagsala. Kaya, ang bato ay nakakatanggap ng dalawahang atake araw-araw ng hindi natin nalalaman. Mahalagang tandaan na maraming tao ang nabubuhay na may mapalatandaan ng humihinang bato nang hindi ito napatatanto. Bahagyang pamamaga sa paligid ng mga mata kapag gumising sa umaga, pakiramdam ng bigat sa mga binti sa hapon, o pahingal pagkatapos maglakad ng maikling distansya, pamamanhid sa mga kamay at paa kapag nakaupo ang matagal, o abnormal na antok sa araw kahit na sapat ang tulog, at lalo na lahat sila ay nag-iisip ayos lang, tanda na lang iyon, ngunit ang sintomas na iyon ay hindi lamang pagtanda. Ang ito ay napakalinaw na panawagan para sa tulong mula sa bato. Kung mas maaga mong mapaktanto, mas malaki ang pagkakataon mong mapreserba ang natitirang function ng bato at mabuhay ng mas malusog sa mga darating na taon. Kung alam mo na kung bakit humihina ang bato at ang mga signal ng distress na ipinapadala nito, oras na upang bawiin ang kontrol. Kaya, ano ang dapat kainin nga tao paglampas nga edad 50 upang matulungan ang kanilang bato? Sa susunod na bahagi, ipapakilala ko ang 5 gulay na naglitas ng bato na talagang nakatulong sa papapabuti ng kalusugan ng maraming pasyente. Ang gulay na ito ay makakatulong sa iyong bato na makapagpahinga, makabawi at muling lumakas. Hindi ito masismis o alamat. Bawat gulay na sasabihin ko sa lalong madaling panahon ay may malinaw na siyentipikong dahilan at talagang nakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng maraming matatandang pasyente. At ang pinakamahalaga, lahat na ito ay magulay na madali mong mahahanap sa iyong lokal na supermarket. 5 gulay na nakakatulong sa bato paglampas ng 50. Masimula tayo sa pipino na karaniwang itinuturing ng Pilipino na isang simpleng pampagana. Ngunit sa katunayan, ang pipino ay parang isang tasang natural na water purifier para sa bato. Ang pipino ay binubuo ang higit sa 90% na tubig at napakababa sa potassium. Ito ay napakahalaga dahil paglampas ng edad 50, ang bato ay hindi naglalabas ng potassium ng mabilis tulad ng dati. Ang mga gulay na mayaman sa potassium ay maring magpabigat sa bato, ngunit ang pipino ay malumanay, nakakapresko, at madaling tunawin. Ang pagkain ng pipino kapag mahina ang bato ay parang pagbibigay ng maikling bakasyon sa bato. Naalala ko ang kaso ng aking pasyente na si Aling Rose sa Cebu. Nagkaroon siyang bahagyang pamamaga sa kanyang binti sa loob ng maraming taon. Tuwing hapon malinaw na nakikita ang markang nandiya sa kanyang balat. Binago ko ang kanyang tanghalian mula sa kamote patungo sa nilagang pipino na bahagyang niluto ng walang asin upang bawasan ang mga mineral. Sa loob lamang ng 2 linggo, pumasok siya sa opisina na may masiglang mukha. Sinabing, "Dok, gumaan na ang pakiramdam nga binti ko." Hindi ito dahil ang pipino ay isang panlunas sa lahat, kundi dahil tinanggal nito ang pasanin sa bato ng eksakto kung kailan ito nangangailangan ng pinakamalumanay na paggamot. Susunod ay talong. Ang gulay na ito na may magandang kulay ube ay mayaman sa anthocyanin, isang natural na antioxidant. Maraming tao ang hindi nakakaalam, ngunit sa loob ng ating bato, mayroong isang napakali na network ng daluyan ng dugo na mahirap isipin. Humigit kumulang sa 2 milyong nephron o maliliit na unit ng paksala ay walang tigil na gumagana. Habang tumatanda tayo, ang maliliit na daluyan na dugo na ito ay na-oxidize, tumitigas,
at unti-unting humihina. Ang anthocyanin sa talong ay may kakayahang bawasan ang proseso ng pamamaga at bawasan ang epekto ng oxidative stress sa mga daluyan ng dugo na iyon, ngunit ang mahalaga ay ang paraan ng pagkain. Pinapanatili na nilagang talong ang anthocyanin ng pinakamahusay at hindi naglalaman ng langis. Maraming tao ang mahilig mapritong talong, ngunit sinisira ng mainit na langis ang mga antioksidan at ginagawang mabigat ang pagkain para sa bato atay. Madalas kong pinapayuhan ang aking magpasyente na lagyan ng steam talong, hiwain ng maliliit at haluan ng kaunting bawang, sibuyas at isang kutsarang langis ng sesame. Ang pagkain na iyon ay magaan at mabuti at pinoprotektahan nito ang madaluyan ng dugo sa bato tulad ng isang manipis na baluti. Paano naman ang repolyo? Ang gulay na ito ay napakabihirang kaya halos walang naisip na makakatulong ito sa bato. Ngunit ang repolyo ay isang mapakukunan ng malambot na hibla na napakaangkop para sa mga matatanda. Nais kong isipin mo ito. Ang matigas na hibla ay parang magaspang na piraso ng buhangin na dumadaan sa bituka na minsan ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa at nagiging sanhi ng pagpoproseso ng bato ng mas maraming basura. Ngunit ang malambot na hibla, tulad ng nasa repolyo, ay marahang bumabalot sa mga toksin sa bituka tulad ng isang malambot na espongha at inilalabas ang nga ito sa dumi. Kung gumagana ng maayos ang bituka, makakapagpahinga ang bato. Maraming Pilipino ang nasisiyahan sa atsara, ngunit ang sobrang maalat na atsara ay nakakasama sa bato. Kaya, tinuruan ko ang aking pasyente na gumawang ginisang repolyo na may kaunting asin. Napakadali ng paggawa. Hugasan ng mabuti ang repolyo, patuyuin at haluan ng kaunting asin, bawang, sibuyas at kaunting chili powder. Ang pagkain na ito ay malutong, sariwa, madaling tunawin at hindi naglalagay sa bato sa isang sitwasyon kung saan kailangan nitong humingi ng maraming sodium. Ngayon, pumunta tayo sa labong. Isang gulay na mukhang ordinaryo ngunit isang espesyal na katulong sa digestive system at bato. Ang labong ay naglalaman ng diastase, isang enzyme na nagpapababa na starch na tumutulong sa tiyan na gumana ng mas mahusay. Ang mga matatanda ay madalas na nakakaranas ng mabagal na panunaw at pakiramdam ng pagkabundad at ang isang mangkok ng nilagang labong sa tanghalian ay maaring lubos na mabawasan ang mabigat na pakiramdam na iyon. Bukod pa rito, ang labong ay may cool na katangian at tumutulong sa banaya na diuresis. Nangangahulugan ito na tinutulungan nito ang katawan na maglabas ng mas maraming basura nang hindi pinapabilis ang pagtatrabaho ng bato. Madalas kong pinapayuhan ang aking pasyente na kumain ng labong sa tanghalian kaysa sa hapunan. Kung kailangan magsalangang maraming tubig ang bato sa gabi, madali itong magdudulot ng nocturnal urination na humahantong sa hindi pagkakatulog, nagpapataas ng presyon ng dugo, at lalong nakpapahina sa bato. Dahon ng siling labuyo. Isang gulay na iniisip ng marami na palamuti lang sa pagkain. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang dahon ng siling labuyo ay naglalaman ng prilaldehyde, isang aktibong sangkap na may natural na anti-inflammatory at antibacterial na epekto. Ito ay mabuti para sa pantok at urethra na madalas na nakakaroon ng problema ang maraming matatanda, lalo na ang mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Marami akong nakilalang pasyente na higit sa 60 taong gulang na nakaranas ng paulit-ulit na impeksyon sa ihi ng maraming beses. Habang tumatanda, humihina ang immune system. At dahil sa pababago ang hormon, madaling makapasok ang bakterya sa pantok na nagiging sanhi ang pamamaga. Hindi kayang palitan ng dahon ng siling labuyo ang gamot, ngunit ang regular na pagkonsumo ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng paulit-ulit na pamamaga. Madalas kong pinapayuhan ang aking mga pasyente na bahagyang lagyan ng steam o kainin ang dahon ng siling labuyo ng hilaw kasama ang tanghalian. Madali itong kainin at nakakatulong na gumana ng maayos ang mahahalagang sangkap ng dahon ng siling labuyo. Kung titingnan natin muli ang 5 gulay na ito, makikita natin ang isang karaniwang katangian, lahat sila ay malumanay. Hindi nila pinipilit ang bato na magtrabaho ng labis. Tumutulong sila sa paglabas ng basura sa katawan, binabawasan ang pamamaga, tinatanggal ang pasanin, at pinoprotektahan ang malilit na daluyan ng dugo sa bato. Kung ang 5 gulay sa nakaraang bahagi ay ang napapahirap sa bato, ang 5 gulay sa bahaging ito ay parang mabuting kaibigan na laging tumutulong sa bato kapag pagod na ito sa pagtanda. Hindi ko kayo pinapayuhan na baguhin ang lahat sa isang gabi.
Ngunit sapat daratda lamang ng isa sa magulay na ito sa iyong tanghalian, pagbabawas ng maalat na pagkain at pagbibigay pansin sa mas malumanay na paraan ng pagluluto, makakaramdam ang iyong bato ng kapansin-pansing pagbabago sa loob ng ilang linggo. Ang paalam kung aling gulay ang mabuti ay kalahati lamang ng paglalakbay. Ang kabilang kalahati ay ang paraan ng pagluluto. Dahil kung mali ang pagluluto, kahit ang mabuting gulay ay maaring maging pasanin. Sa loob ng mahigit 30 taon ng pagagamot sa mga matatandang pasyente, nakakita ako ng hindi mabilang na magkaso kung saan kinain ng tama ang magulay ngunit mali pa rin ang resulta. Kahit nasa parehong gulay, ang bahagyang pababago lamang sa paraan ng pagluluto ay maaring magdulot ng ganap na kabaliktaran na resulta. Kaya, ang bahaging ito na sasabihin ko sa iyo ngayon ang pinakamahalaga. Tatlong prinsipyo sa pagluluto ne gulay na nakabatay sa siyentipikong pag-unawa na makakatulong na mabawasan ang pasanin sa bato at maprotektahan ang natitirang bahagi ne iyong buhay. Tatlong prinsipyo sa paglulutong gulay para sa bato. Magsimula tayo sa unang prinsipyo. Blanching ang gulay at itapon ang tubig. Maraming tao ang magtataka. Bakit kailangan mong itapon ang tubig na naglalaman ng lahat ng bitamina? Ang sagot ay mas simple kaysa sa iniisip mo. Dalawang sangkap na lalo na dapat bigyang pansin ng mga matatanda ay potassium at oxalic acid. Ang parehong ito ay natutunaw sa tubig. Kapag nilaga ang gulay sa kumukulong tubig, malaking bahaging na sangkap na ito ang natutunaw sa tubig at tinatanggal ang ito kapag itinapon mo ang tubig. Ayon sa medical na pananaliksik, sa pamamagagitan lamang ng pag-blanch at pagbanlaw sa malamig na tubig, ang daming ng potassium ay maaring bumabangan 30% hanggang 50%. Halimbawa, ang 100 gram ni hilaw na pechay ay naglalaman ng humigit kumulang 500 mg potassium. Ngunit pagkatapos na pag-blanch at pagbanlaw, ang bilang na ito ay bumaba sa humigit kumulang 240 mg. Nangangahulugan ito na sa isang simpleng proseso, halos kalahati ang pasanin sa iyong bato. Sa edad na 30, madaling maprosesong katawan ang ganitong daming ang potassium, ngunit paglampas ng edad 50, ang bawat nephron ay kailangang gumana ng mas mabagal, kaya kahit counting pagbawas ay makakatulong sa bato. Ang pangalawang prinsipyo ay maaring magulat sa ilan sa inyo. Huwag kailanman gumawang vegetable smoothies. Alam kong maraming tao ang naniniwala na ang pag-inom ng smoothies ay mabilis na nasisipsip, mabilis na nakpapalusok at mabilis na nakta-detox. Ngunit ang mismong bilis na iyon ang problema. Kapag dinuro ang gulay, ganap na nawawasa ang pader ng cell at halos agad na inilalabas ang potassium sa loob. Nasisinghot ng katawan ang potassium na iyon sa loob lamang ng 10 segundo. Sa kabilang banda, kung ngumungiya ka, ang potassium ay dahan-dahang nasisipsip na tumatagal ng 2,3 oras upang makapunta mula sa bibig patungo sa bituka. Marami akong nakilalang matatandang pasyente na umiinom ng talbos ng kamote o pechay smoothie tuwing umaga. Naniniwala na gumagawa sila ng mabuti. Ngunit ang mabilis na pagtaas ng potassium sa dugo ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng tibok ng puso, pamamanhid sa mga kamay at paa at maging pagkahilo dahil hindi agad makapag-adjust ang puso. Hindi kayang salain ng mahinang bato ang potassium na napakabilis na pumapasok at ang isang ganoong karanasan ay sapat na upang ma-stress ang katawan. Hindi ko sinasabing masama ang smoothies para sa lahat. Ngunit paglampas ng edad 50, lalo na sa mga may alta presyon o diabetes, ang green vegetable juice ay isang bagay na dapat iwasan. Ang ikatlong prinsipyo ay ang oras ng pagkain. Ang ating bato ay pinakaaktibo sa araw. Gumagalaw ang katawan, regular na nagbobomba ng dugo ang puso at mabilis ang metabolismo ng organ. Sa gabi, ang bato ay pumapasok sa resting state at bumabakal ang bilis ng pagsala. Kung kumakain kang maraming gulay na mayaman sa tubig o mineral sa gabi, kailangan magtrabaho ng gising ang bato sa buong gabi. Ito ay humahantong sa nocturnal urination, hindi pagkakatulog, at nagiging sanhingang pagkapagod ng katawan sa susunod na umaga. Sa kabilang banda, kung iinila mo ang pagkonsumo ng gulay sa tanghalian, mas makakapapahinga ang bato. Ito ay isang malit na ugali, ngunit binabago nito ang kalidad eniga pagtulog at kalusugan.
bilang karagdagan sa tatlong gintong prinsipyo na ito, may ilang nga pagkakamali na hindi sinasadya na ginagawa ng maraming tao araw-araw. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagluluto ng pinatuyong upo na may giniling. Kapag pinasama ang dalawang pagkain ito, ang nilalaman ng sodium at potassium sa ulam ay nagiging napakataas na nagiging sanhi ng doble ang trabaho ng bato. Ang pagkain na ito ay maring angkop para sa mafata at malusok na tao, ngunit para sa mafatanda, ito ay parang minagaypam. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagprito na pipino. Ang pipino ay orihinal na isang magaan at madaling tunawin na gulay, ngunit kapag pinirito, pinapataas ng mainit na langis ang saturated fat. Ang taba na ito ay madaling napapakatigas sa mga daluyan ng dugo at napapalabo sa dugo na nabibigay ng isa pang presyon sa bato. Naunawaan ko kung gusto mo ang golden brown at mabangong pritong pipino. Ngunit kung mahina ang iyong bato, palitan ito nga pagluluto sa pamamagitan ng pagpapapakulo, pag-steam o pagigisa na may napaka-counting langis. Ngayon na naunawaan mo na ang tamang paraan ng pagluluto, gusto kong gabayan ka sa isang mas praktikal na bahagi, ang lingguhang plano ng pagkain. Maraming pasyente ang nagtatanong sa akin, Dok, kung ganon ang kakainin, ano ang sapat na kakainin? Kaya binuo ko ang isang simpleng plano ng pagkain na angkop para sa mapilipino at madaling gawin. Araw-araw, kailangan mo lamang ang isang ulam na gulay na mabuti para sa bato at isang ulam na may mababang sodium. Simple lingguhang plano ng pagkain, almusal, kumain magaan. Ang isang mangkok ng lugaw o isang slice ng tinapay na may pinakuluang itlog ay sapat na upang simulan ang araw nang hindi binibigyan ng pasanin ang tiyan. Tanghalian, ito ang ginintuang oras para sa magulay. Ito ang oras kung kailan ka dapat kumain ng pipino, talong, repolyo, labong o dahon ng siling labuyo ayon sa iyong panlasa. Hapunan, dapat kang kumain ng magaan na pagkain tulad ng isang mali na mangkok ng lugaw o kanin na may kaunting gulay upang makapagpahinga ang bato. Narito ang 10 lutuing Pilipino na mabuti para sa bato na iminumungkahi ko upang mas madali mong maisip. Ginisang pipino na may kaunting langis o pipino na nilaga sa mababang sodium. Nilagang talong sa estilong Tagalog na malambot, may kaunting langis at pinapanatili ang antioxidant. Bulang lang na baka na may kaunting karne ngunit nagdaragdag ng sapat na nutrition. Kinilaw na repolyo na sariwa at tumutulong sa panunaw. Sinigang na hipon na ilang beses na nilaga upang mabawasan ang nilalaman ng potassium. Ang hipon ay orihinal na mayaman sa mineral, kaya kailangan itong nilagyan ng 2 o 3 beses bago lutuin. Pagkatapos ng pag-blanch, ang nilalaman ng potassium ay bumababa ng husto na ginagawang ligtas para sa sinigang. Ginisang labong na may kaunting hipon, nilagang dahon ng siling labuyo na may kamote, pinakulong okra na may patis na mababa sa sodium, ginisang ampalaya na may itlog, nilagang kalabasa na may kaunting gata. Panghuli, upang mas madali ang pamimili, nais kong mabahaging ilang tips sa pagpili ng gulay sa supermarket. Kapag bumili ng repolyo, pumili ng hindi masyadong matanda, may mapusyaw na berdeng kulay at malambot na dahon. Ang matandang repolyo ay may matigas na hibla na nagiging sanhi ang matinding trabaho ng bituka. Pumili ng pipino na mahaba at payat, may makinis na balat at walang mansa. Ang matandang pipino ay may mas maraming hibla at mas mahirap tunawin. At sa adobo, kailangan mong suriin ang kulay. Kung ang adobo ay masyadong madilim o masyadong maasim, maaring tanda iyon na matagal na itong pinakasim at tumaas ang nitrite. Kung pagsasamahin mo ang tamang uring gulay, tamang paraan ng pagluluto, at tamang oras ng pagkonsumo, magpapahinga at babalik sa dating lakas ang iyong bato ayon sa natural na mekanismo nito. Hindi ito milagro, kundi isang lohikal na prosesong katawan. Hindi sapat ang diet lamang, kailangan ng bato na higit pa. Kailangan nito ng tamang gawi at may simpleng gawi na mapapaliwanag sa iyong buong buhay kung babaguhin mo lang ng isang beses. Kaya, sa susunod, ibabahagi ko ang mahahalagang gawi sa pamumuhay na makatulong na natural na mapalusok ang iyong bato araw-araw. Nakasaksi akong maraming pasyente na may mas maliwanag na balat, mas magaan na mabinti, mas mahimbing na patulok, at matata na antas ng bato sa pamamagitan lamang ng pagwawasto ng kanilang gawi sa pamumuhay. Kaya,
Nais kong talagang bigyang pansin mo ang bahaging ito. Hindi ito komplikadong teorya. Ito ang mga bagay na maari mong gawin ngayong gabi pagkatapos mong mapanood ang video na ito. 5 gawi sa pamumuhay para sa malusok na bato. Ang una ay kung paano uminom ng tubig. Maraming Pilipino, lalo na ang matatanda, ang naniniwala na ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong sa paglabas ng toksin. Hindi ko alam kung gaano mo na ito narinig, ngunit sa totoo lang kailangan kong sabihin sa iyo, ang pag-inom ng sobrang tubig paglampas ng edad 50 ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalusog ng bato, kundi nagpapabigat pa sa bato. Ang bato ay parang isang water purifier na nangangailangan ng ritmo ng pahinga at oras ng pagbawi. Kung pilit kang umiinom ng tubig kahit hindi ka uhaw, mag-ipon ang tubig sa mga daluyan ng dugo, mamamaga ang katawan, kailangang makbomba ng mas malakas ang puso, at kailangang maksalang ang mas marami ang bato. Ang pinakakatamang gawin mo ay uminom ka pa talagang kailangan ng iyong katawan. Hayaan ang pagkauhaw na gumabay sa iyo. Iwasan din ang pag-inom tubig kagat sa panahon ng pagkain. Kung bubuhusan mo tubig ang tiyan kasabay ng pagkain, lalamunin ang tiyan. Magiging mahirap tunawin ang pagkain, mas mahihirapan ang bituka, at ang hindi natunaw na bahagi ay muling magiging pasanin sa bato. Kung sanay ka sa pag-inom ng maraming sabaw sa pagkain, bawasan ang dami ng sabaw o inumin ito pagkatapos ng ilang sandali. Ang pangalawang ugali ay may kinalaman sa pagtulog. Maraming tao ang minamaliit ito, ngunit sa katunayan, direktang nakakapekto ito sa bato. Ang bato at presyon ng dugo ay malapit na magkaugnay. Kapag natutulog ka ng mahimbing, bahagyang bumababa ang presyon ng dugo, lumuluwa ang daluyan ng dugo, at ang bato ay tunay na nagpapahinga. Ngunit kung huli kang natutulog, gising ka hanggang 11 p.m. o 12 a.m., ang katawan ay na-stress, tumataas ang antas ng hormon, tumataas ang presyon ng dugo, at ang bato ay patuloy na gumagana sa halip na magpahinga. Ipinapakita ng maraming pag-aral ng mga taong natutulog bago mag 10 p.m. ay may mas matatag na presyon ng dugo at mas matagal na napananatili ang function ng bato. Tinuruan ko ang daan-daang pasyente na matulog bago mag 10 p.m. sa loob ng 2 linggo. Karamihan sa kanila ay bumalik na may magaan na mukha, na sinasabing mas malinaw ang kanilang pag-isip sa umaga, hindi namamaga ang kanilang mata, at lubos na nabawasan ang nocturnal urination. Isang simpleng pagbabago lamang, ngunit nakdulot ito ng malinaw na resulta. Ang ikatlo ay ehersisyo. Hindi ko kayo hinihiling na tumakbo, pumunta sa gym, o gumawa ng mabibigat na gawain. Hindi gusto ng bato ang labis na pagsisikap, ngunit kailangan ng bato ng dugo. At ang pinakasimpleng paraan upang regular na makarating ang dugo sa bato ay ang mabilis na paglalakad sa loob ng 30 minuto araw-araw. Ang paglalakad ay nagpapabomba ang dugo, mas mahusay ang puso, nagpapaluwak sa mga daluyan ng dugo, nagpapainit sa katawan, at nagbibigay sa bato nga malinis at mayaman sa oxygen na dugo na kailangan nito upang gumana. Naalala ko ang isang 74 taong gulang na matandang lalaki, si Tatay Fidel, na may mahinang bato at hinihingal pagkatapos ng ilang hakbang lamang. Pinayuhan ko siyang maglakad ng dahan-dahan sa loob ng 10 minuto araw-araw. Pagkatapos ay dagdagan ito sa 15 minuto at pagkatapos ay 20 minuto. Pakalipas ng 3 buwan, matatag ang kanyang antas ng bato at sinabi niya na hindi niya naramdaman ang bigat sa kanyang binti sa unang pagkataon sa loob ng maraming taon. Hindi dahil gumamit siya ng mamahaling suplemento sa kalusugan, kundi dahil regular na nakarating ang dugo sa kanyang bato. Ngunit alam kong hindi lahat ay magkatulad. May mga umiinom ng gamot, may mga sumasailalim sa dialysis, at may mga may espesyal na pinababatayan na sakit. Ang mga individual na ito ay kailangang maging mas maingat sa kanilang diet at gawi sa pamumuhay. Kailangan nating italaga ang isang hiwalay na seksyon upang malinaw na ipaliwanag kung sino ang dapat maging maingat sa ano. Espesyal na pagsasaalang-alang para sa iba't ibang grupo. Ang unang grupo ay ang mga umiinom ng antikoagulan tulad ng warfarin. Ito ay isang napakahalagang gamot upang maiwasan ang pamumuo ng dugo. Ngunit ang gamot na ito ay napakasensitibo sa dami ng vitamin K sa katawan. Ang berdeng gulay tulad ng spinach o bok choy ay naglalaman ng maraming vitamin K.
Kung bigla kang kumain ng sobrang gulay na mayaman sa vitamin K habang umiinom ng warfarin, maaring bumaba ang epekto ngamot o gumana ito ng hindi matatag. Ang pinakamahalaga ay hindi ganap na ipagbawal, kundi panatilihin ang isang matata na dami ng pagkonsumo ng gulay araw-araw at kumonsulta sa iyong doktor bago baguhin ang iyong diet. Ang pangalawang grupo ay ang mga sumasailalim sa dialysis. Para sa grupong ito, ang pakontrol sa dami ng tubig at mineral ay napakahalaga. Maari pa rin kainin ang gulay na mayaman sa tubig tulad ng pipino o labong, ngunit sa katamtamang dami. Dapat mong limitahan ang gulay na mayaman sa potassium tulad ng kamatis, patatas at pechay. Ang pasyente na sumasailalim sa dialysis ay lalong kailangang mahigpit na kontrolin ang pagkonsumo ng tubig. Kahit na magulay na mayaman sa tubig ay maring maging sanhi ng pag-ipon ng tubig sa katawan kung labi na kinakain. Ang ikatlong grupo ay ang pasyente na may stage 3 o 4 na kidney failure. Ang yuktong ito ay isang panahon kung saan ang bawat natitirang function ng bato ay napakahalaga. Ang nasa yuktong ito ay dapat na mahigpit na sumunod sa pagblanch ng magulay at pagtatapon ng tubig. Huwag kailanman uminom ng smoothies at kalkulahin ang nilalaman ng potassium ng bawat pagkain. Ngunit ang magandang balita ay marami sa mga pasyente ng stage 3 o 4 ang nagpapanatili ng matatag na function ng bato sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng tamang gawi sa pagkain. Ang huling grupo ay ang may problema sa thyroid. Ang iodine at thyroid ay malapit na makaunay. Kung mayroon kang sakit sa thyroid, limitahan ang pagkaing mayaman sa iodine tulad ng dahon ng malunggay. Ang dahon ng malunggay ay dating itinuturing na mabuting pagkain para sa mga kababaihan pagkatapos mangana, ngunit para sa mga matatanda, lalo na sa mga may problema sa thyroid, maari itong magdulot ng hormonal imbalance na nakakapekto sa presyon ng dugo at bato. Palagi kong sinasabi sa aking mapasyente ng katawan sa pagtanda ay parang isang hadin sa taglagas. Ang mapuno ay maaring manatiling luntian, ngunit kung alagaan lamang sa tamang paraan, pareho din sa bato. Hindi ito humihingi ng marami, ngunit humihingi ito ng tama. Kung babaguhin mo lang ang ilang maliliit na gawi, umiinom ng tama, natutulog sa oras, naglalakad sa tamang bilis, at malinaw na alam kung anong grupo ka nabibilang at kumakain ng naayon, mapapasalamat sa iyo ang bato sa sarili nitong paraan. Sa pamamagitan ng mas magaan na umaga, mas kaunting pamamaga, mas mahimbing na pagtulog at mas mapayapang buhay araw-araw. Mahalagang malaman kung anong grupo ka nabibilang. Ngunit pantay na mahalaga ay ang pag-alam kung paano suriin ang kalusugan ng iyong bato sa bahay. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita kung paano maagang matukoy ang palatandaan ng humihinang bato at kung kailan kailangan ang pagsusuri. Mayroon akong kasabihan na palagi kong sinasabi sa aking matatandang pasyente, hindi mo mapoprotektahan ang hindi mo nasusukat. Pareho din sa bato. Ito ay gumagana ng tahimik sa loob ng katawan 24 oras sa isang araw nang walang reklamo. Ngunit kapag nagsimulang humina ang bato, hindi ito sumisigaw o nagbibigay ng malinaw na signal. Sa halip, nagpapadala ito ng malilit, napakalit na signal, napakalit na hindi napapansin karamihan. At kapag napatanto mo, huli na ang lahat. Ngayon, gusto kong tulungan kang basahin ang signal na ipinapadala ng bato sa bahay nang walang komplikadong makina. Dahil kung matutuklasan mo ito ng maaga, maari mong baguhin ang iyong kalusugan sa hinaharap. Paano suriin ang kalusugan ng iyong bato sa bahay? Tingnan ang iyong katawan sa mga nakaraang araw. Namamaga ba ng bahagya ang iyong muka sa umaga, lalo na sa paligid ng iyong mata? Sa hapon, mas mabigat ba ang pakiramdam ng iyong bukong-bukong at nag-iwan ng marka kapag pinindot? Ito ay isang tanda na pinapanatili ng katawan ang tubig at nangangahulugan ito na bumabagal ang pagsala ng bato. Kailangan mo bang pumunta sa banyo ng maraming beses sa gabi? Ang pagising ng isang beses sa gabi ay normal. Higit sa 2 beses, lalo na 3 beses ay isang tanda ng mahinang bato. Huwag mong baliwalain ito. Ito ay isang panawagan para sa tulong na ipinapadala ng bato sa katahimikan. Hinihingal ka ba kapag naglalakad ng maikling distansya o madaling napapagod? Kapag humina ang bato, naiipon ang basura na nagiging sanhi ng mas matinding trabaho ng puso. Ang resulta ay mabigat na paghinga. Pamamanhi sa dulong dalira pa. Kung hindi nasasala ng maayos ng bato ang potassium, tumataas ang potassium sa dugo na nakakasira sa mga signal ng nerbiyos
panghuli, abnormal na antok sa araw. Ito ay isang tanda na hindi ka nakatulog ng mahimbing sa gabi. At ito ay resulta na hindi pa ka nanawato. Ayon sa natural na ritmo nito, kung mayroon kang hindi bababa sa 2 o 3 sintomas na nabanggit ko, oras na upang magpa-check up. Hindi kailangan ng komplikadong pagsusuri. 3 tagapagpahiwatig lamang kailangan. Creatinine upang malaman ang antas ng pagsalangang bato. GFR upang malaman kung anong antas ng function ang gumagana ng bato kumpara sa isang malusog na tao. At serum potassium upang malaman kung napakaraming mineral na hindi kayang iproseso ang bato ang naipon sa dugo. Ang pagsusuri na ito ay simple ngunit susi sa pag-alam kung nasaan ka sa iyong mapang kalusugan. Ngayon na alam mo na kung paano suriin ang kalusugan ng iyong bato sa sarili, kailangan nating buot ang lahat ng kaalaman sa pinakasimpleng paraan upang mailapat mo ito araw-araw. Kaya, ang susunod na bahagi ay ang formula na makakulong sa iyo na matandaan ang lahat ng mahahalagang bagay sa loob lamang ng ilang segundo upang maprotektahan ang karamihan sa function ng iyong bato. Ang iyong 5,5,5 formula para sa kalusugan ng bato. Ang unang grupo ay ang 5 gulay na dapat iwasang paglampas edad 50, pechay na mataas sa oxalic acid, talbos kamote na mataas sa potassium, pinatuyong upo na mayaman sa puro mineral, matandang adobo na nagpapatas na nutrient, at dahon ng malunggay na madaling magpabigat sa bato. Ito ang 5 gulay na kailangan mong limitahan ang pagkonsumo o iwasan kung mahina na ang iyong bato. Ang pangalawang grupo ay ang 5 gulay na mabuti para sa bato, pipino, talong, repolyo, labong, at dahon ng siling labuyo. Hindi lamang ito mga gulay na mabuti sa teorya. Sa katunayan, nakatulong ang ito sa maraming pasyente na mapabuti ang pamamaga, mabawasan ang nocturnal urination, mapabuti ang digestive function at maging mas maluso araw-araw. Ang ikatlong grupo ay ang 5 prinsipyo sa pagkain at pamumuhay na dapat mong kabisaduhin. Blanch ang gulay at itapon ang tubig. Huwag gumawa ng smoothies. Kumain ng gulay sa tanghalian. Matulog bago 10 PM at maglakad ng 30 minuto araw-araw. Kung magagawa mo ang 5 bagay na ito, magpapasalamat sa iyo ang bato sa pinakamalinaw na paraan. Sa pamamagitan ng mas magaan na umaga at mas matatak na kalusugan. Ngayon na narinig mo na ang lahat ng ibinahagi ko, malamang na 2 damdamin ang nararamdaman mo ng sabay-sabay. Bahagyang pag-alala na maaring mali ang iyong kinakain sa loob ng maraming taon at bahagyang ginhawa na sa wakas ay malinaw mong alam kung ano ang gagawin upang maprotektahan ang iyong bato. Ngunit sa totoo lang gusto kong sabihin sa iyo, ang kaalaman ay ilaw lamang na nabibigay liwanag sa daan. Kung hindi tayo lalakad, mamamatay din ang ilaw na iyon. Kaya sa ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagtandaan ang bawat detalye na sinabi ko, kundi ang simulan ng isang mali na aksyon. Isang aksyon lamang ang sapat na upang makagawa ng malaking pagbabago sa iyong katawan paglampas ng edad 50. Nais ko ngayong gabi buksan mo ang iyong refrigerator tulad ng lagi kong hinihiling sa lahat ng aking pasyente. Tingnan ng mabuti ang gulay na kinakain mo araw-araw. Kung makakita kang pechay, talbos kamote, pinatuyong upo, matandang adobo, o hindi tamang pagkaluto na dahon ng malunggay, tapusin mo na iyan. Ilagay ito sa isang tabi ng drastiko. Hindi bababa sa loob ng ilang linggo. At sa halip, ilagay sa bakanteng lugar na iyon ang isang bag ng sariwang pipino, ilang bilo na talong, isang bungkus ng malambot na repolyo, isang sariwang labong, o isang bungkus ng bangkong dahon ng siling labuyo. Ang magulay na ito ay hindi isang panlunas sa lahat, ngunit ang ito ang pinakamalumanay, pinakamadaling tunawin para sa digestive system, at pinakamahusay na nakakulong sa sirkulasyon ng dugo ng mga matatanda. Binabawasan nila ang labis na asin, tinutulungan ang pagsalang ng basura, pinapakalma ang maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng bato, at tinutulungan ang katawan na mapanatili ang natural na balanse nito. Kung kakainin mo lang ng tama, malalaman ng katawan kung paano gumaling sa sarili. Ang bato ay isang napakatibay na organ. At kahit na humina ito sa paglipas ng panahon, makakakita ito ng kapansin-pansing pagpapabuti kung babawasan mo ang presyon na ibinibigay dito araw-araw.
Nais kong gumawa kang isang simpleng pangako sa iyong sarili. Subukan ang nga bagay na ibinahagi ko sa loop nga 7 araw. Hindi masyadong mahaba ang 7 araw, ngunit sapat na ang oras para mabigay ang iyong katawan ng mga unang signal. Marami sa aking mga pasyente ang nasasabi na sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw, mas gumaan ang kanilang pakiramdam, mas madali silang nakakatulog, unti-unting nabawasan ang nocturnal urination, hindi gaanong mabigat ang kanilang binti at bumaba pa ang pamamaga sa kanilang mukha. Hindi ito milagro. Ito ay ang resulta ng pagpapaalam sa bato na magpahinga at gumana sa pinakanatural na paraan. Kung maramdaman mo ang pagbabago, sinasabi sa iyo ngayong katawan, salamat sa wakas sa pagiging mabait sa akin. At kapag narinig mo ang signal na iyon, naniniwala ako na gugustuhin mong panatilihin ang pamumuhay na iyon sa mahabang panahon. Dahil libre ito, hindi komplikado, ang lubos na nasa iyong kakayahan. Simula ngayon, huwag ipapaliban, hindi naghihintay ang kalusugan ng sinuman, at hindi rin makapasasalita ang iyong bato upang humingi ng pansin. Ngunit maari kang maging proaktibo sa paggawa nito. Palagi ako narito upang magbahagi ng pinakamadaling maunawaan at praktikal na kaalaman upang ikaw at ang iyong mamahal sa buhay ay mabuhay ng malusog, matagal at puno ng bawat araw. Kung handa ka na mamuhay ng mas magaan at mas malusog, simulan mo na ngayon. Ang iyong kalusugan ay napakahalaga. Kung nakatulong sa iyo ang ibinahagi ko ngayon, upang mas maunawaan kung paano protektahan ang iyong bato at panatilihin ang iyong kalusugan sa pagtanda, huwag mong itago sa iyong sarili. Marahil ang iyong asawa o miyembro ng pamilya na uminom ang taa kasama mo tuwing umaga o ang iyong kapitbahay na nakikita mo tuwing naglalakad ka ay tahimik na nakakaranas ng magapalatandaan ng humihinang bato ng hindi nalalaman. Ang pagbabahagi lamang ng video na ito ng isang beses ay makakulong sa kanila na maiwasan ang paglala ng kidney failure at mamuhay ng mas magaan at mas ligtas. Bago magtapos, gusto kong gumawa kang ng isang napakaliit ngunit napakahalagang bagay sa akin. Mag-iwan ng pangako sa seksyon ng komento ng video. Isang pangungusap lang, tulad ng simula ngayon. Lulutuin ko ang gulay pagkatapos blanching o magsisimula akong kumain ng mas maraming pipino at repolyo. Ang isusulat mo ay hindi para sa akin na makita kundi para sa iyong sarili na makita araw-araw. Parang paalala na ikaw ay proaktibo sa pag-alaga sa iyong bato at sa iyong kinabukasan. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng madali at kapaki-pakinabang na payo na maaari mong agad na ilapat sa iyong pang-araw-araw na buhay ng walang komplikadong pamamaraan, pindutin ang subscribe button at ayaw ng bell notification. Sa bawat paggawa mo nito, hindi mo lamang ako sinusuportahan, kundi gumagawa kang isang tahimik na pangako sa iyong sarili. Pinipili kong mamuhay ng proaktibo, mamuhay ng malusog, at mamuhay para sa aking sarili at sa aking pamilya. Hindi natin mapipigilan ang paglipas ang panahon. Ngunit kung paano magaganap ang natitirang bahagi ang ating buhay ay lubos na nasa atin. Magaan at malaya at malusog o pagod dahil sa sakit. Naniniwala ako na karapat-dapat kang magkaroon ng payapang pagtanda nang hindi nakahiga sa kama at hindi umasa sa iyong maanak para sa pinakamali na bagay. Salamat sa pagsama sa akin sa buong video ngayon. Sa susunod na video, patuloy akong magbabahagi ng simple at practical na paraan na angkop para sa mataong higit sa 50 upang maprotektahan ang puso, madaluyan ng dugo at lalo na ang bato. Hindi lamang upang maiwasan ang sakit, kundi upang mabuhay mo ang bawat araw ng lubusan kasama ang iyong pamilya, asawa at mamahal sa buhay. At bago ko tuluyang tapusin, muli kong sasabihin ang isang mahalagang punto. Ang lahat ng impormasyon na ibinabagi ko sa video ay para sa gabay at edukasyon lamang. Kung mayroon kang pinababatayan na sakit tulad ng diabetes, alta presyon o umiinom ng partikular na gamot o sumasailalim sa paggamot sa sakit sa bato, palaging kumonsulta sa iyong doktor bago baguhin ang iyong diet o gawi sa pamumuhay. Iba-iba ang kalagayan ng kalusugan ng bawat individual at karapat-dapat ang iyong bato na alagaan sa tamang paraan. Sana ay palagi kang malusog at payapa at makita-kita tayo sa susunod na video.